Sinira ng Mossad ang mga plano ng Iran na patayin si Trump bago pa man makalabas ang banta mula sa mga internal na usapan at maging isang konkretong operasyon. Dumating ang intelihensya ng Israel sa Washington habang muling tumataas ang tensyon sa gitnang silangan at inilagay ang presidente ng Estados Unidos sa gitna ng banta ng paghihiganti ng Teheran. Ibinunyag ng Wall Street Journal noong ika-9 ng Hulyo 2026 na nagbigay ang mga opisyal ng Israel ng impormasyon tungkol sa umano'y bagong plano ng Iran laban kay Donald Trump. Makaraan ng ilang oras, naglabas ng update si Barak Havid mula sa dalawang mataas na opisyal ng Amerika na nagbawa sa saklaw ng revelasyon. Walang organisadong aksyon, grupo, petsa, lugar o tiyak na paraan ang ipinakita sa material. Tanging mga Iranyanong personalidad lang ang nag-uusap tungkol sa posibilidad ng pag-target sa mga nabanggit. Ang rehimen ay dati nang naiugnay sa mga formal na paratang ng mga plano laban kay Trump. Ginawang simbolo si Pangulong Trump sa pagkamatay ni Qasem Soleimani at ginagamit si Ali Khamenei bilang dagdag na dahilan sa paghihiganti. Kumilos agad ang Israel bago pa mabuo ang usapan na wala ang sorpresa at napataas ang alerto ng Washington. Ano nga ba ang na-intercept? Paano nakalapit ang Israel sa usapang ito? Ikukwento ko sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Inilarawan ng paunang impormasyon mula sa Israel. Ito bilang sinyales ng bagong tangka ng Iran na ihanda ang pagpatay sa presidente ng Estados Unidos. Hindi dinitalye ng Israel ang pinagmulan ng material at hindi rin inako ng Iran ang anumang operasyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng banta, intensyon at operasyonal na plano ang naging sentro ng talakayan. Dinala ni Barak Havid ang paglilinaw, ngunit mahalaga ba ito? May mga personalidad mula sa Iran na di umano'y tinatalakay ang usapin, ngunit wala ang mga elementong karaniwang nagpapahiwatig ng isang aksyon na isinasagawa na. Walang pampublikong kumpirmasyon o call sa mga napiling ahente, schedule o paghahanda. Humina ang unang bersyon, ngunit nananatili ang problemang pampulitika. Pinag-uusapan ng mga konektado sa rehimen ang pagpatay kay Trump sa gitna ng digmaan, habang nagdadalawang isip ang Washington kung posible pa ang negosasyon. Naabot ng kilos na Israel ang pinakasensitibong punto ng seguridad ng Amerika. Kahit walang pampublikong ebidensya ng isang handa ng misyon, ang maagang pagbabahagi ay nagpapalakas ng proteksyon kay Trump, pagmonitor ng kontak at pagpigil na umusad ang ideya. Dahil sa lason mula pagkabata, nagiging tagapagtanggol ng Estado at sistema ang tao. Estado de Israel, apenas uma... Kung may kapangyarihan, may politika din. Gusto mo bang ikaw na ang magpatuloy mula rito? Siyempre, saan? Sino pang nahadlang sa atin? Magsama. Lahat ng hamon sa atin, talo. 2 linggo matapos ang digmaang 6 na araw, dumating ang digmaang atrisyon. 6 na taon pagkatapos, nagkaroon ng Yom Kippur. Marami ang naglalarawan sa mga taong yon bilang pambihira. Diyan pumasok ang Mossad bilang mahalagang bahagi. Hindi na kinailangan maghintay ng Israel na magsimula ang isang pagtatangka bago bigyang babala ang Washington. Agaran epekto nito ang pagtanggal ng sorpresa, pagbubunyag ng banta sa likod ng eksena at pagtaas ng halaga ng kilos ng Iran. Ang kasaysayan ang pumipigil para ituring ang kaso bilang simpleng usapan lang. Noong Nobyembre 2024, inakusahan ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos si Fahad Shakiri. Si Shakiri ay tinukoy bilang kasapi ng Gwardiyang Revolusyonaryo na inutusan bantayan at ihanda ang pagpatay kay Trump. Sinasabing gusto ng rehimen maghiganti dahil sa pagpatay ng Amerika kay Qasem Soleimani sa Baghdad noong Enero 2020. Nanatili si Shakiri sa Iran habang iba pang kasapi na konektado sa grupo ay naaresto sa Estados Unidos. Ipinakita ng proseso ang mga pangalan, kontak, utos at gawain. Ang bagong babala ay hindi pa naabot ng publiko, ngunit lumitaw na ito sa kasaysayan at nagdulot ng mga konkretong kasong kriminal. Alam ni Trump na hindi ordinaryong banta ang kinakaharap niya. Sa summit ng NATO sa Ankara, muling binanggit niya na kasama siya sa mga listahan ng Iran at tinawag niyang mapanganib ang mga pinuno ng rehimen. Binigyang diin ang seguridad ng biyahe at lumabas ang bagong impormasyon mula Israel habang nag-uusap sina Trump at Netanyahu tungkol sa aksyon ng Amerika sa Golpo. Kahit may hindi pagkakasundo sa bilis ng digmaan at diplomatikong solusyon, patuloy ang ugnayan ng dalawang pamahalaan gamit ang intelihensya para pigilan ng Iran na gawing pag-atake ang retorika nito.
Lalong tumindi ang motibasyon ng Iran matapos ang pagkamatay ni Ali Khamenei. Ang dating pinakamataas na leader ay napatay noong ika-28 ng Pebrero, 2026 sa Tehran sa gitna ng opensiba ng Estados Unidos at Israel. Nailibing siya sa Mashhad matapos ang ilang araw ng pagluluksa sa Iran at Iraq na may mga sigaw at placard ng paghihiganti laban kina Trump, Netanyahu at iba pang opisyal. Ayon sa medyang pang-estado ng Iran, mahigit 43 milyong tao ang lumahok sa mga aktibidad, ngunit hindi ito napatunayan ng independenteng tagamasid at ito'y malaking bahagi ng populasyon ng Iran. Ginamit ng rehimen ang libing para gawing pampulitikang mobilisasyon, ang pagluluksa at pinalakas ang ideya ng paghihiganti. Ang ganitong kapaligiran ang nagpapaliwanag kung bakit lumitaw ang mga usapan tungkol sa pagpatay kay Trump sa pagitan ng mga personalidad sa Iran. Ginawang dahilan si Soleimani noon sa pagbabanta sa mga opisyal ng pamahalaang Amerikano. Pinalaki ni Khamenei ang simbolikong bigat ng paghihiganti. Sinusubukan ng rehimen ipakitang may kapalit ang pagkamatay ng mga komandante at lider nila, pero nahaharap sila sa matinding kahinaan. Mahigpit na minamanman ang kanilang komunikasyon, panloob na network at mga kaalyado. Habang mas maraming opisyal ang nagsasalita, mas tumataas ang tsansa na makasagap ng mga palatandaan ng Israel at maipasa ang nilalaman sa Estados Unidos bago pa man mahubog ang anumang ideya. Dumating ang babala habang muntik nang masira ang negosasyon. Sinabi ni Trump na tapos na ang kasunduan sa Iran matapos ang mga pag-atake sa kipot ng Hormuz at nagpahintulot ng mga bagong aksyong militar. Kasabay nito, nagpatuloy sa trabaho ang kanyang koponan sa technical na channel. Ang Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt at Saudi Arabia ay nagpanatili ng ugnayan sa Washington at Tehran upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak. Sinisikap ng mga regional na tagapamagitan na buhayin ng kasunduan habang ang White House ay sinusuri ang mga bagong hakbang militar at nais buksan muli ang kipot ng Hormuz. Ang mga impormasyong umiikot sa mga tagapamagitan ay nagpapahiwatig na ang bahagi ng bagong paglala ay maaring nagmula mismo sa loob ng rehimen sa pagitan ng mga grupong tutol sa kasunduan. May hinala na ginamit ng mas mahigpit na grupo ang mga pag-atake sa Golpo para udyukan ang Amerika na tumugon at isara ang diplomatikong usapan. Kailangan pa ng kumpirmasyon ang pagbasa na ito, ngunit tugma ito sa alitan sa loob ng libing ni Khamenei, kung saan hinaras ang mga taga-suporta ng negosasyon ng mga grupong humihingi ng paghihiganti at digmaan. May paksyon sa Iran na gustong bumili ng oras, bawasan ang pressure militar at panatilihin ang natitira sa estruktura ng rehimen. May isang paksyon na nagpapalala ng tensyon, ginagamit ang kipot ng Hormuz bilang pananakot at tinuturing na pagsuko ang pakikipag-usap kay Trump. May kapalit din para sa Estados Unidos ang presyon militar. Bumaba ang reserbang estratehiko ng langis sa pinakamababang antas mula Abril 1983. Naglabas ang gobyerno ng langis para mabawasan ang epekto ng digmaan at problema sa Golpo sa presyo. Patuloy na pinapressure ni Trump ang mga posisyon ng Iran, ngunit kailangan niyang pigilan na ang sigalot ay gawing kahinaan sa politika ang usapin ng enerhiya sa loob ng bansa. Ang kontrol sa kipot ng Hormuz, ang seguridad ng mga ruta at ang muling pagpuno ng reserba ay naging kasabay ng labang militar. Nais ng Tehran na manatiling buhay ang paghihiganti sa likod ng mga eksena. Ginawang lantad na presyon ng Israel ang mga usapang ito at isinara ang puwang para lumaki ang mga ito ng tahimik. Salamat sa panonood hanggang dulo. Suportahan ang proyekto at magbigay ng donasyon gamit ang Pixkey sa screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tapat at tamang impormasyon. Malaking tulong ang inyong ambag sa pagpapatuloy namin.